Sa bukid ng ating bansa, mayroong mga taong nagtatrabaho araw-araw upang makapag-ani ng mga pananim. Sila ay mga magsasaka, ang mga haligi ng ating ekonomiya at mga tagapagbigay ng pagkain sa ating mga mesa. Pumunta kami sa bukid upang alamin ang pamumuhay ng mga taong naninirahan dito. Ang aming destinasyon ay isang maliit na barangay na tinatawag na Baba Street kung saan naninirahan ang lolo at lola ni Raisa. Mga magsasaka na kilala sa kanilang pagiging masipag at matyaga. Ang kanilang buhay ay hindi madali. Sila ay nagtatrabaho mula sa umaga hanggang sa gabi sa ilalim ng araw at ulan. Ngunit sila ay hindi sumusuko. Sila ay nagpapatuloy sa kanilang trabaho dahil sila ay alam na ang kanilang mga pananim ay ang susi sa kanilang mga buhay. Hi! Nandito kami sa dating school ng... Magandang hapon po! Ako si Frances. Ako si Myra. Ako si Sophia. So ngayon po, nandito po kami sa Baba Street kung saan pinatayo ang dating school dito. So ayan po ay hindi na napagpatuloy at ngayon nandito kami sa baba para mag-interview ng mga taong nakatira dito. At lalo na po yung mga magbubukid, di ba? Yes. So, see you! Habang kami ay naglalakbay sa bukid, mayroong isang batang lalaki na apo ng lolo at lola ni Raisa na namangha kami sa kanyang pagkaliksi at pagtutulong sa pag-aalaga ng mga hayop sa bukid. Pangalan mo? Si mama mo at papa mo? Ang papa ko, Ronel, Ronda, Balangon. Tapos, Ang mama ko, Bibi. Yun, anak ng nanay ko. O saan kayo ilan kayo magkakapatid? Ha? Ilan kayo magkakapatid? Pamangkin ako ni Kuya Rafael, Ronda Lopez. Mm. Pareho lang kami. Lopez din ako, Lopez din siya. May mga pangalan sila. May mga pangalan sila. Oo. Ano? Si White. Nagkit kayo kasi para sabihin ko kayong mukuin. Ano? Pangalan niya? Puti. Mabilis siya ito pero... Yan yung taitiya. Hindi tayo nakangyan. Hindi, pag lumapit kayo lalaking Saan po ba yung taniman nyo? Mula po doon hanggang dito. Okay, go. Raisa, pwede mo ba ako samahan? Opo. Ano lang ang mga tanim nito? Kamatis, talong at kamote. Balita ko may mga alaga kayong kalabaw ah. Meron po. Ilan sila? 5 po. Pwede mo ba ang ituro sa amin? Takbo ang mga alaga namin. Wow, ang galing! May puting kalabaw! Nagpunta kami sa kanilang bahay upang makausap si Nanay Emeline tungkol sa kanilang buhay sa bukid. Ako, Nay. Nailong ko naman. Anong pangalan mo? Ilang taon na po, Nay? Uy! Parang dalaga! Parang dalaga. Dinibenta ko. Ginaganyan yung po. Bali, magkano po? Ginaganyan ko na. Depende sa gusto. Halimbawa, mataas ang Ito mo to. Ayan, mga gulay. Pagdating ng rinig dito, palay. Sa mga kumanapa ko. Opo, nagtanim po kami dito. Wala po kasi nagtanim po kami. May gosh na yan. Andoon ako nagtititas, pero May tao po. oo, siya.
nandun ako nagpipita sa bukid ng kamate. May tinanim po kami dyan sa gilid-gilid po. O kaya nga lang, pag ganun panahon kasi talaga, mahirap mabuhay pag ganito. Ang kailangan ng pagtanim nyo dito, kung kinakailangan mga June, yung paano na ang ulan. Kaya nga lang, pagdating ng kalagasan talaga ng ulan, malulubog din. Parang mabaliwala din. Masasayang din. Kung ang dami namin tinanim dito noon, ang mga mangga, papaya, yung malunggay, wala din nangyari. Ano na siya? Step brother. Sige po lang. Maraming salamat kay Nanay Emeline dahil sa pagbabahagi niya ng kanyang kwento. Ang kanyang pagiging masipag at matyaga ay isang inspirasyon sa ating lahat. Ito ang kwento ni Nanay Emeline, isang magsasaka na nagpakita ng pagmamahal at pagtutulungan sa kanilang mga gawain. Sana ay maging inspirasyon siya sa ating lahat. Pinuntahan naman namin si Tatay Henry, ang lolo ni Raisa, upang interviewin ang pamumuhay sa bukid. So, kamusta naman po ang buhay dito sa Bukid, Tay? Mahirap na masaya. Mahirap naman. Balita ko po may ano po kayo, mga tanim po kayo, may mga alaga, ganun po. Yung mga ano po. Ilang taon na po Tay kayo nag-aano dito sa farm? May 2 years na yun. Ilang years na rin po. So, ilan taon na po kayo, Tay? 62. Binata pa si Tay. May mga chicks pa ata, Tay, ha? May chicks ka tayo? Kawawa si Nanay. Hindi mawawala yan din hanggang talaga si pa. Oh, hingi daw sila, Tay. Mga binata pa rin na, Tay. Bahala na sila. Baka mabigyan ko silang ayaw nila eh. So, ilan Tay yung anak niyo, Tay? Ano? Ito. Tito po. Ito po mga apo niyo na po to. Apo niyo din po. Balay kayo rin po may-ari dito, Tay. Wow. Hindi, nirentahan ko lang. Dito kasama na ito siya sa bukid. Oh, bale, ilang sako po yung na ano nyo minsan sa palay niyo po? 80, 90. Pinaka ano po? Pinaka Ano yun? Ang renta ko dito, 13 sa 30. Magkano naman po ang kita? Doon na ba ng country? Depende rin. Minsan hindi siya ko ng 50 sako. Mahirap din po pala. No? Mahirap na yung gastos. Mahirap din. Kasi yung pagkabaan, mahal. Yung pag-upa, magtanong. Oh. Tapos pag ano pa po, tag-ulan pa po yung ano. Parang tabla-tabla din. Opo. Parang pinapagulong ko lang pa yung ano. Opo. Yung tuhunan. Nakakaraos din po. Ang ano dito kasi, pag nagtataniman ko, nag-aalaga ako ng hayo, para hindi nasasayang ang oras ko. Para hindi tambay-tambay, ano? Yung mga ano dyan na, yung mga boys sa Indaba. Yan, galaw-galaw din. Kanilang kulay. Like, kaklase po kasi namin si Raisa, kaya po, naisip po namin dito pumunta sa inyo at nakita po din po. Nakita po namin yung mga tanim nyo, ang gaganda po, ang dami pa. Hindi tayo magaganda naman yung may bisita kasi. Sir, tayo na po. Okay na po, Tay. So, Thank you, Tay. Thank you po, Tay, sa pag-interview, Tay, ha. Hindi ko ba ay baka sabihin niyo ba? Maraming salamat po. Thank you po. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang simpleng buhay ay maaaring maging masaya at may saysay basta't mayroong pagmamahal, integridad at katapatan. Ito ang kwento ng lolo at lola ni Raisa, mga magsasaka na may integridad at katapatan. Sana ay maging inspirasyon sila sa ating lahat.